Yun na yan, EDSA People Power Anniversary. Yes, pero nung napadaan ako, mukhang Wala naman atang gano'n. matamlay na. Oo nga. Hindi gaya nung araw talaga, yung init na nararamdaman ng taong bayan when it comes to yung anniversary ng EDSA People's Power na yan. Kasi iba nga naman ang administrasyon noon at administrasyon ngayon. Kasi kung aalalahanin natin, ang administrasyon ngayon ay yun ang napababa noong 1986, di ba? Oo, yun yung tinamaan Yan. ng EDSA People's Power. Bagamat, ito ang alam ko, naging paksa ito ng tanungan Diyan sa Malacanang, ang tinatanong yung kasaysayan ba ng EDSA People Power ay talagang tuluyang nawala na kasi nga parang hindi na ito sineselebrate. Ngayon regular working holiday. Holiday pero regular. Regular. Kailangan mo magtrabaho para ikaw sumweldo. Kasi dati, pagka-holiday, kahit hindi ka pumasok, may sweldo. So, hindi mang diretso sabihin, para bang unti-unting... Mukhang aminin na natin ang katotohanan, mukhang doon na ang direksyon. Kaya nga, may konting pagdaramdam ngayon yung grupo ng mga, parang may foundation na identified sa mga pamilya Aquino, ay parang nagpahayag po na kanilang pagdaramdam kasi nga parang nawawala na sa mga Pilipino ang nangyari daw noong 1986. Well, basically, kung titignan natin, ilagay natin to sa perspektibo na people evolve. No? Oo, tama. Noong panahon, wala tayong cellphone na pwede mong makita ang balita, makita yung pagtitipon-tipon ng tao. Well, ngayon meron na. Kung kaya't they'd rather stay home, sa bahay lang, manonood na lang sa cellphone nila. Hindi na nga kailangan ng TV. Totoo. Dahil yung cellphone na lang mismo, TV na nila. At hindi na sila mag-aagawan sa channel. Kung kaya napapansin nyo na sa tuwing mayroong ganito na pagtitipon dapat na malaki, kadalasan nasa bahay na lang yung mga tao. Pero hindi mo pwede ring sabihin na wala nang sumusuporta. Ayan. Oo, dahil sila, kahit nanonood lang yan, ang sa kanila mag-comment lang doon sa comment section, pagsuporta na ang Parang tawag. bahagi na ng pag-alaala nila. Yes. At saka yung mga main character ng EDSA People Power, parang nawala. Iba matatanda na. Matatanda na rin. Manong Johnny, 100 taon na. Di ba? FBR, wala na. Gringo, medyo hindi na rin aktibo ata ngayon. Ano, ha? Yeah. Tumatakbo ba si Senador Greg Unasan ngayon? Tumatakbo, tumatakbo senador. na senador? Yes, Ganun ba? tumatakbo. Isa rin naman magaling na naging senador yan. No? Ayan, At si wala na rin, si Butch Aquino. Yun, Isa saan yun, di ba? Andiyan sa Atom, yung August 21 movement. Ano, Yes. halos wala na ang mga main character ng EDSA People Power. Main player. Oo. Gaya ng Apo Hiking, nabawasan din. Oo nga pala, no? Yung kumanta ng Di ba? Well, kung ano man po yan, siguro ngayon ang mga natira, parang iba na ang iba na ang kanilang paniniwala ng mga panahon na yun. Tsaka medyo ngayon, may iba yung pananaw ng mga kasama, yung iba sa halip na maging loyal doon sa naging laban nila sa EDSA. Ngayon yung iba nandun na sa kabilang partido. Yun na nga. Di ba? Tama. Nagsanib na sila. So, kaya't hindi na ganong kasolid yung suporta dito sa EDSA People's Power na to. At saka higit sa lahat yung administrasyon, di ba? Yes. Kasi nga yung Marcos noong mga panahon na yon, sila napababa, alang namang i-celebrate ng anak na nakaupo ngayon. Pero ang sigaw ngayon ng mga ng mga tinatamaan sa nangyaring ito, yung revision of history daw. Ayun. Tigil daw yung revision of history. Well, maaari natin sabihin, meron nga. Maaari din natin sabihin, itinatama lang yung mali. Kasi masyadong nag-exagerada rin yung panahon na yun. Totoo. Di ba? Oo. Hindi lahat yun totoo Totoo. Hindi lahat tama. So, you need to revise some of it. Ilalagay lang natin sa tama. Pero yung namatay si Ninoy, totoo namang namatay. Yun na nga. Di ba? Bahagi talaga ng kasaysayan. Hindi mo na pwede baguhin yun. Hindi pwede baguhin yun. Yan. Pero yung sabihin natin ng mga bagay-bagay na nangyari along the way, na naging very exaggerated, siguro it's about time na
ituwid natin para yung ating susunod na henerasyon Aha. ay hindi naman maligaw sa kanilang landas. Ayan, ito pala, meron tayo palang balita ukol dyan dinidepensahan daw po ng Malacanang ang desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi na po ideklarang special non-working day ang ika-39th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Ayon, pinangunahan po ng Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang pagsagot sa mga mamamahayag, Kuya Benny ha. Sabi niya, hindi naman pinipigilan ng desisyon ng Pangulo ang anumang aktibidad para gunitain ng naturang okasyon. At itinanggi rin po ni Yusek Castro na nais baguhin ni Pangulong Marcos ang kasaysayan. Yung ganyan binabanggit mo nga. Yung revision of history. Oho. Mula nang maupuan niya sa pwesto ang Pangulong Bongbong, ay hindi siya nagpakansela ng anumang aktibidad para dito. At itinanggi din po niya ang puna na tila nababaliwala na raw po ang diwa ng EDSA People Power dahil sa hindi pagdedeklara ng holiday. Ayon po kay Castro, bahagi na ng kasaysayan ng bansa nangyari sa EDSA noon pong February 25, 1986. Bagay maging ang Pangulong Digong parang hindi natin dineklara din nung administrasyon ng Pangulong Digong. Parang wala na rin, di ba? Logic lang. Oho. Ikaw yung tinamaan dyan Oo nga. Alam nga naman, supportahan mo yan at sabihin mong masama ang pamilya ko. Oho. Di ba? Walang ganon. But again, this is, kumbaga, petty na lang nga ito Totoo. Oo, petty na lang yung naging action na yan. Kung Di ba? yan ay naging kasaysayan, bahagi ng kasaysayan, andyan talaga sa kasaysayan yan. Pero Alam kung nga naman para maging yan malaking pagdiriwang pa yan. Oo nga, oo. Para lang maalala na masamang tao ang pamilya Marcos, hindi naman tama siguro yun yun. na nga. Sila Diba? nakaupo ngayon sa Sila ang Malacanang. nakaupo ngayon. So, ibig sabihin, nasa kanila yung tiwala ng tao. Kung Oho. kaya't nandiyan sila sa Malacanang ngayon. At saka, kung ayaw ko lang, ipakitama nyo ako. Kasi nung panahon nga ng Pangulong Digong, itong mga bandang huli, parang Ganun hindi na sineselebrate Ganun din. gano'n. Yes. Di ba? Kasi, basically, kung titignan naman talaga natin noon, nung pag-upo ng Pangulong Duterte noon, Oo. talagang gusto yung magkabuklod-buklod Yun na nga. It's just that talagang medyo hiniwala yung kulay pink tsaka yung... Yun, ibang usapin naman yun. Ibang Kasi usapin active yun yun, oo. Yung pink ng mga panahon na yun. Oo, so, ang nangyari, sa halip na magkaisa-isa na noon, Oho. talagang hati pa rin yung samahan. Ayan. But again, tuloy ang takbo ng ating kasaysayan, Oho. tuloy din yung ginagawang kabutihan, tuloy din yung serbisyo sa tao. Kung kaya't nag-improve ang ating bayan. Ayan. That time, kitang-kita naman talaga yon. Totoo. Ako yung kasaysayan, mananatili yan. Pero kung ano man ang ginagawa natin siguro sa araw at oras na mga nakalipas sa panahon, baka hindi na siguro. Kahit matapos pa ang administrasyong Marcos siguro, Kuya Pero Benny. ang atin nga is, pwede naman nating hindi pagdiwang gunitain. Inaalaala naman talaga. Inaalala, Oho. no? Pero gaya nung narinig ko nga kanina, nanonood ako ng TV, Oo. yung usaping martial law ba? Sa Pilipinas lang sineselebrate ang martial law. Ganun ba? September Sa 1, Pilipinas lang daw 1972. yun. Oo. Sa Pilipinas lang daw sineselebrate ang martial law. Kung kaya, it's about time na alamin din sa taong bayan, siguro pwede rin natin kunin yung damdamin ng taong bayan na kailangan ba natin i-celebrate itong mga araw na ito na sana'y naghahanap buhay. Hindi, tsaka yung mga, ano ba, na, nung time na nagkakahati-hati ang gobyerno natin, ano? Yung kumbaga yung sugat ba downtime ng Yun na ating nga. pamahalaan, yung pinakamababang popularidad ng ating bansa, yun ang gagawin natin celebration. Mukhang hindi yata sa tama. ating Pilipino kasi sanay tayo, full of bataan, di ba? Yan ang mga lagi natin inaalaala, no? Oo, yung puro bagsak Kapag kamatayan ni Gato Rizal, kamatayan ni Andres Bonifacio. Siguro naman yung pag-asenso naman natin. Yun, tama. Yun ang ipagdiwang natin. Pero yung hindi naman, huwag niyong sabihin na kami gusto namin kalimutan yan. Gunitain natin. Opo. Pero wag na natin Nasa kasaysayan na yan Oo. Hindi mo na pwedeng iburahin yan. Oo. Pero yung sabihin mong kailangan pang magkaroon ng mga event Oo. o magkaroon pa ng malaking pansin, abay, mas marami tayong dapat gawin para sa kinabukasan ng ating bayan.